Naku, talagang sasakit ang ulo ninyo sa kanila. Nakakasakit po talaga ng ulo. Ha? Kung papatulan ninyo, sasakit ang mga ulo ninyo. Kaya pag may nag-comment, I just leave it that way and smile and go on. If they don't want to believe what I'm saying or telling in this vlog or video, bahala ng Panginoon sa kanila. Bakit gusto nilang sumuong sa tribulation? That's something na hindi ko po maunawaan. Okay? Sasakit lang talagang ulo ninyo kung ipipigure out ninyo. May nagko-comment at hindi raw namin naiintindihan. Well, gusto ko pong sabihin, hindi po sa pagmamalaki. Yung mga naging teachers ko sa ilang Bible schools. I went through a lot of Bible schools. At yung mga teachers ko doon ay talagang mga well-known Bible scholars. Some are foreigners, some are Filipinos. Paano yan? Ibig sabihin, di ba? Hindi pinagmamalaki yung ano. Kasi yung wisdom na taglay naman ng mga Bible school scholars na yan, na naging teachers ko, yung iba nasa Amerika na po ngayon, hindi kami nagkikita. Pero sometimes may visit ng Philippines, nagkikita-kita kami. Alam ninyo, talaga makikita mo talaga ang Diyos ang kumasi sa kanila. Ginagamit sila. Kaya itong Book of Revelation talaga ang kanilang tutok. Kaya lahat naman natutunan ko rito, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. At na-share ko rin po sa inyo. Ngayon, kung ayaw maniwala ng iba, bahala po sila. Kasi yung mga hindi po naniniwala sa ganyan, meron silang ibang views. They have different views, very different from what this book is telling us. Very different. Sa kanila, hindi nila ginagamitan ng konteksto. Babasahin, yun na. Hindi nila alam kanina ba binanggit. Kaya nga mahalaga po yung rightly dividing the scriptures. 'Di ba? Meron po yung tinatawag na rightly dividing the scriptures. Okay? Meron pang Hudyo, may pang Hentil. Okay? Ang tawag doon kasi, meron po yung distribution sa bawat lahi. Okay? Kaya, dispensation, iniisip ko no? So, umaraw na po ngayon and thankfully, talagang masasabi ko po ito kasi I think isang araw binato sa akin yung comment na yun. Hindi ko rin naiintindihan and ako pa nga hindi nakakaintindi. So, edi thank you. Ikaw na nakakaintindi. Ikaw na. Diba? So, yun na. Palakpakan po natin siya kung sino man yun. Hindi po ako nakikipag-debate. Hindi po ako mahilig sa away, pero siya na ang nakakaintindi. Tayo hindi. Okay, fine. Pero yung gusto makinig dito, kasi ito po talaga yung nasa Bible. Makinig po kayong mabuti dahil ito po sasabihin ko po kung ano yung nasa Biblia. Meron pong verse sa Bible na talagang hindi susuong. Ito, ginawang ko na ng kodiko. Kinopya ko na, no? Para makita po ninyo. Talagang hindi susuong sa tribulation ang mga anak ng Diyos. Okay, ito po. Sige, basahin natin sabay-sabay. Ito po, salin na yata ito ng King James, hindi ako nagkakamali. Ewan ko po ha. Bigatin na po itong itong pangakong yan Revelation 3:10. Revelation chapter 3 verse 10. It says, "Because you have kept the word of my patience, I also will keep you from the hour of trial, which is to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth." Okay. Pagmasdan natin, may binanggit po rito na those who dwell on the earth. Sino yung those who dwell on the earth sa mga panahon na yan? Hindi po believers ang mga yan. Those who dwell on the earth na mga panahon na yan ay mga naiwan. Ito yung mga unbelievers, no? Pero tignan po ninyo, I also will keep you from the hour of trial. And what is that hour of trial? Ganun natin to. Okay. Okay ha? Hour of trial. Siguro maliwanag pa po sa sikat ng araw. Yung hour of trial, ayan po yung tribulation. 7 years. Okay? Meron na pong natupad na 69 weeks. Alam naman na yun, meron pang natitirang 1 week para maging 70. At yung 1 week na yan, yun po yung buong singkad ng tribulation. 7 years. Okay? Ngayon, meron pong isang magaling na Bible scholar na nagsabi, ganito, sabi niya, Jesus doesn't promise to protect His church in the midst of the hour of trial, but rather during the hour that is
the entire period. Okay? Hindi niya pinangakuan ng church na ililigtas niya sa gitna ng trial, kundi during the hour. That is the entire period. Yung buong 7 years na yan, ililigtas ka na. Kaya bago pa man dumating si tribulation, na-rapture na po tayo. Okay? Hindi po ako makipagdebate. Sakit po sa ulo yan. Ngayon pa nag-comment po sila sa akin, nagpapasalamat po ako. Okay, pangit yung comment nyo, nagpapasalamat ako. Kasi at least, di ba, may nanonood pala sa atin. No? Masaya po ako doon. Yung mga nagko-comment na yan, please sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo mag-subscribe dito sa channel natin, Daily Good Vibes, dahil pakinabang po ito sa atin. Mas masaya tayo. Kahit iba-ibang pananampalataya nyo, masaya tayo dito. Importante, hindi man ako ikipagdebate. Okay, meron pa isa. Kasi, makinig po mabuti, meron pong Greek word na binabanggit na ektes horas. Ektes horas, ibig sabihin, the whole hour. Ektes horas means the entire period. The whole hour. Kung hour ang titignan mo. Pero kasi ang 1 hour na yan, nangangahulugan ng 1,000 taon, di ba? So, pero ito, week lang po ito eh. So, ito po ay 7 years lang po siya. The whole 7 years of tribulation, ginamitan siya ng Greek word na ektes horas. Ililigtas tayo sa ektes horas na yan. Okay? So, be confident, no? Okay, ano pa? Oo. Apart from that time, okay, we will be, Greek word ektes horas or outside the hour. Outside the hour tayo. Aalisin na tayo doon because we are outside of that hour of 7 years. Okay? Or apart from that time. Okay? So, it doesn't speak of protection during the judgment. It doesn't speak of protection during the judgment, but rather of exclusion prior to that judgment. Exclusion, ibig sabihin, bago pa dumating yung tribulation, exclusion na. Jesus will get us. Ira-rapture na po tayo. Yan po, maliwanag po yan. Hanap pa tayo rito. Marami akong sinulat dito eh. Yan. The term, those who dwell on the earth, refers to unbelievers. Okay? At sino ba tayo? We are not unbelievers because we are the body of the redeemed. Tayo yung na-redeem. Tayo yung mga niligtas. Okay? Kasi pag ganyan ang paniwala mo, ito nakalagay. It is a matter of biblical consistency, fidelity o katapatan sa God's Word, tsaka sa mga promises niya, at saka respeto na rin sa ginawa ni Kristo. Pag ang paniwala mo talaga bago mag tribulation na ira-rapture ka na, ito ay a matter of biblical consistency. Tapos, fidelity, ibig sabihin yung katapatan mo sa salita ng Diyos na hindi mo ito binabago. Kasi promises yon, hindi lang siya salita ng Diyos nakalagay, kundi promises sa atin. At higit sa lahat, respeto sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan, no? Christ, respect for Christ's sacrifice. Okay? Ayan. So, okay. If the Great Tribulation is the time of God's wrath, and the church has not appointed for wrath, but for salvation, okay, the church will not be present during that period. Because tinawag po talaga ng Bible na God's wrath yung 7 years. Kung naniniwala ka na tinubos ka na ni Kristo sa kasalanan mo, ibig sabihin all of your sins, past, present, future, pinatawad na. Therefore, if you are a believer, hindi ka na makakasama doon sa 7 years of tribulation. Dahil yung 7 years of tribulation na yan ay wrath of God. Okay? Yan po ang puot ng Diyos. Sinabi, yan ay puot ng Diyos. Paano ka isasama doon? Diba? So, napakaganda po ng mga pangako ng Panginoon po sa atin. So, languyin natin ang mga pangako niya. Yan po. Okay? Languyin po natin. At pasalamatan natin siya dahil tayo ay kanyang iniibig ng lubos-lubos at sobra-sobra. Jesus is so good. Jesus is so loving po sa atin. Salamat po and God bless everyone. Uulan na naman mamaya pero at least maaraw ngayon, di ba? Nagpakita ang araw. God bless.